malumanay, nagbabangag-bangagan, yun pala tarantado at demonyo talaga ito si Marcos. Ngayon, isa lang ito sa example na ipinapakita ni Ginoong Saldico kung paano kagahaman, katarantado at kabalasubas itong magpinsan na si Romualdez at si Marcos, lalo na si Marcos. Tarantado at gago na Marcos Jr. ay nagmaang-maangan at nagpa-inosente-inosente na kunwari wala siyang alam sa mga nagaganap ito at pinapalusutan siya nila Saldico at ng mga sindikato na alipores ni Romualdez. Yun pala, siya talaga ang pasimuno ng pagnanakaw na ito. Bitay na uri ng parusa, nararapat na bitayin ito si Marcos, mga kababayan. Ang tarantadong presidenteng ito, siya pala talaga ang pasimuno. Mas grabe ito kademonyo kaysa kanyang tatay. Nananawagan po ang Marcos Resign Movement. Magkita-kita sa EDSA Shrine, mag-vigil na po tayo, ipanawagan natin na i-occupy na ang EDSA, walang uwian at dapat nang lumaya sa poder itong Marcos. Simula na po ang pagtitipo ng taong bayan at malamang sa malamang ako ay nananawagan na rin na kung sino po ang handa na sumama sa mapayapang pagkilos na ito, kita-kits tayo sa EDSA Shrine. Wala pong pag-aalangan, bagamat puno ng pagkatakot, subalit itinawid ni Saldico ang kanyang paninindigan na mailahad na si Marcos Jr. ang mastermind. At kasabwat lamang sila nila Romualdez dito sa malakihan at malawakang pandarambong sa kaban ng bayan. May binabanggit siyang mga personalidad, detalye, mga pagkakataon at mga pangyayari. Isa, number 1, tinawagan siya ni Martin Romualdez na wag nang bumalik sa Pilipinas noong matapos po ang State of the Nation Address ni Bongbong Marcos Jr. nitong July 2025. Bagamat umalis siya noong July 19 sa pag-aakala na after 2 or 3 weeks makakabalik siya sa Pilipinas. Nung schedule na po na bumalik si Saldico sa Pilipinas, mga kababayan, tumawag si Martin Romualdez sa kanya, stay out of the country. At ang buong akala ni Saldico ay isa yung hakbang para i-secure siya. And we will take care of you. Yan po ang banggit ni Saldico. Sinabihan po siya ni Martin Romualdez na stay out of the country and we will take care of you. Of course, ang we, ang pronoun na yan ay si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos Jr. Okay. Sabi ni Saldico, naniwala pa ako at first. Subalit habang lumilipas sa mga araw, nakikita ko na ako na ang idinidiin. Ako na ang sinisisi at ginawa nila akong poster boy sa kanilang kampanya kunwari kontra korupsyon at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Subalit nanahimik pa rin siya. Ngunit nang lumantad na ang katotohanan na talagang ididiin na siya at siya na ang ibubunton ang lahat ng sisi sa kanya to the point na baka ipapatay pa siya, nagdesisyon si Saldico. Sabi niya, bago pa ang pagpatay sa akin ay nagdesisyon na siya na ilantad ang katotohanan kanyang kinikimkim at itinatago. Ano po ito? Na noong panahon ng bicameral 2024 last year, that means mga unang linggo ng December yan, tinawagan si Saldico ni Secretary Mina Pangandaman ng Department of Budget and Management. At sinabihan siya na maghanda kayo ng 100 billion pesos na pondo dyan at ipapasok yan as insertions mula kay Marcos ito. Utos ito ni Presidente Marcos Jr. according sa revelation si Saldico na idinaan kay Secretary Mina Pangandaman. At sabi pa daw ni Pangandaman kay Saldico, kung hindi ka naniniwala pa na ito ay kautusan na ni Bongbong Marcos Jr., ni Presidente, tawagan mo si Adrian Bersamin. I think si Adrian Bersamin ay pamangkin ni Lucas Bersamin na nandyan po sa Office of the Executive Secretary. Tinawagan ni Saldico si Adrian Bersamin at kinumpirma kung ito ba ay utos ni Marcos Jr. na magpasok ng 100 billion pesos sa 2025 budget at gagamitan ng BICAM na palusot. Ang sagot ni Adrian Bersamin,
yes, utos ni Presidente at yan ay inirelay na o inihayag papunta kay DBM Secretary Mina Pangandaman. Ngayon, kinausap ni Saldico si Martin Tambaloslos, si Romualdez, at sinabi niya na malaki yung 100 billion pesos para hindi makita na bumukol, na lahat lang ilalagay sa DPWH bilang insertion. Sabi ni Saldico kay Martin Romualdez, pwede bang hatiin natin ang 50 billion, ipasok natin sa DPWH, doon natin itatago, ang 50 billion ay doon sa DepEd o sa ibang agencies of government. Sinagot daw ni Martin Romualdez, si Saldico, hindi yan pwede. Hindi yan papayagan ni Presidente. Ngayon, nag-validate sila muli kay Secretary Mina Pangandaman. At ang sagot ni Secretary Mina Pangandaman ng DBM, dapat ipasok yan sa DPWH kasi sinabihan na yan ni Presidente si Speaker Romualdez. Meaning to say, mayroon na pong prior na pag-uusap in this particular amount of 100 billion pesos. Hindi pa po natin na pag-uusapan ang marami pang isisiwalat ni Saldico. So nag-usap na pala ang magpinsan. Si Romualdez at si Marcos. At sinabihan si Romualdez na maghanda ka, ipagtabi mo ako ng 100 billion pesos. Ang gago at tarantado na Marcos, akala mo, pagmamay-ari niya ang perang ito at sinasabi niya, ipagtabi mo ako dyan ng 100 billion pesos. Ipasok nyo yan. So yun ang sagot ni Martin Romualdez kay Saldico. Utos niya yan at what the President wants, the President gets. So ito pala ang katotohanan. Akala natin malamya, malumanay, nagpabangag-bangagan. Yun pala tarantado at demonyo talaga ito si Marcos. Kung ang pagbabatayan ay ang mga pagre-reveal o ang pagbubunyag ni Saldico. So sabi ni Saldico, wala siyang magagawa. Bubukol talaga sa DPWH ang 100 billion pesos. Sabi niya, sana itago na lang natin ang kalahati nito sa unprogrammed appropriations. Kasi si Presidente naman ang makapagpa-release ng mga proyekto na ang source of fund unprogrammed appropriations. Ayun. Hindi po pumayag. Kaya, ngayon, isa lang ito sa example na ipinapakita ni Ginoong Saldico kung paano kagahaman, katarantado at kabalasubas itong magpinsan na si Romualdez at si Marcos, lalo na si Marcos. Ayun. Yun po ang unang punto. All along, ang tarantado at, pardon my word, ang tarantado at gago na Marcos Jr. ay nagmaang-maangan at nagpa-inosente-inosente na kunwari wala siyang alam sa mga nagaganap ito at pinapalusutan siya nila Saldico at ng mga sindikato na alipores ni Romualdez. Yun pala, siya talaga ang pasimuno ng pagnanakaw na ito. Mantakin mo, akala niya, ito ay hiwa ng baboy o karne na ipagtabi mo ako ng 2 kilo, 3 kilo, kukunin ko mamaya. Wow! Ganun pala ang style nito ni Marcos Jr. Sinabihan niya si Martin Romualdez, ipagtabi niyo ako ng 100 billion pesos. Ipasok niyo dyan sa budget. Wow! 100 billion pesos! And we are talking of only one example how Saldico revealed what the President once the President gets, no? Gago talaga itong putang ina Marcos. Sorry I'm sorry, no? Talagang mapapamura ka the way Saldico delivered his revelations and expose laban kay Marcos Jr. Ngayon, ito, nang naipasok na po ito at sumambulat ang iskandalo ng korupsyon, nagulat daw si Saldico o bakit ito binubulgar ng Presidente. Yun pala, dahil bumukol na ang mga projects na ito. At ngayon, lumalabas na naghahanap si Marcos ng scapegoat at mukhang hindi na mapipigilan na mabubuko na siya ay mayroong mga flood control projects na pinasingit, ipinasok, pinapunduhan at pinalusot nila Romualdez at Saldico na ang layunin ay nakawin at durubuhin at kulimbatin ang pundo. At huwag nating kalimutan na sa record po ng House of Representatives during the budget deliberations for 2026, it was confirmed
that Marcos implemented more than 4,000 flood control projects at ang 90% nito charged to the unprogrammed appropriations. And we're talking about 2023, 2024, and 2025. Kaya ang 1.4 trillion pesos na ninakaw nila DG Alma ay malinaw na ang pasimuno, ang utak at punong kriminal na may pananagutan si Marcos. At ang role ni Romualdez at ni Saldico, mga conspirators at colluders, mga kababayan. Kung mayroong bitay na uri ng parusa, nararapat na bitayin ito si Marcos, mga kababayan. And ito pa ang malinaw na binanggit ni Saldico. Sinabihan na siya na huwag ka nang bumalik sapagkat baka barilin ka dito o mapatay ka. At ito ngayon ang ibinunyag ni Ginoong Saldico. Mga kababayan, we are talking of a reality that in 2023 and 2024 and 2025, mahigit 4,000 na mga flood control projects si Marcos ang nagpatupad. At charge yun sa unprogrammed appropriations at yun exactly ang binabanggit ni Saldico na doon nang gagaling ang pagnanakaw. And one example na ipinakita ni Saldico, itong inilabas niya sa kanyang video na humingi at kumuha si Marcos ng 100 billion pesos na sarili niyang pork barrel. And of course, ang kadugtong niyan ang hindi na sinabi ni Saldico. Kumuha din kayo at bahala na kayo sa inyong sarili. Basta ipagtabi niyo ko ng 100 billion pesos. Ito po ang pagkagahaman at pagka-super magnanakaw at kawatan ng gobyerno ni Marcos na ang akala nila ay kinatay na baboy ng karne o kinatay na baboy ng baka na pinaghahati-hatian nila ang pera ng taong bayan. At ang tarantadong presidenteng ito, siya pala talaga ang pasimuno. Mas grabe ito kademonyo kaysa kanyang tatay. Itong ginawa ni Marcos Jr. walang kapatawaran po ito. Kaya, ngayon, marami pang isisiwalat si Saldico at ang hinahanap natin na bilyon-bilyon to the point of over 1 trillion pesos, mga kababayan, walang iba na ang punong kriminal na salarin ay si Marcos mismo. Kaya sa araw na ito, nananawagan po ang Marcos Resign Movement. Magkita-kita sa EDSA Shrine, mag-vigil na po tayo, ipanawagan natin na i-occupy na ang EDSA, walang uwian at dapat nang lumayas sa poder itong Marcos tarantado at demonyo na gobyernong puno ng pagsisinungaling at puno ng pagkagahaman, mga kababayan. Ang lahat ng mga nangyaring salot at mga pinsala at kalamidad na tumama sa taong bayan, ang pinagmulan niyan dahil itong demonyo na gobyerno ni Marcos na ngayon ay ginagamit niya pa ang kanyang pag-aarti-artihan na kunwari nagpapaimbestiga pa siya. Mga kababayan, ngayon po alas 5 ng hapon, magsisimula na po ang pagtitipon ng taong bayan at malamang sa malamang ako ay nananawagan na rin na kung sino po ang handa na sumama sa mapayapang pagkilos na ito, kita-kits tayo sa EDSA Shrine at sa iba pang lugar sa Pilipinas o sa ibang bansa na nanonood ngayon kay Ka Eric. You can do yung tinatawag na civil disobedience na mga ekspresyon. Mag-ingay po tayo mamaya alas 5 between 5 p.m. to 6 p.m. today. At sabay-sabay po tayong manawagan, Marcos resign, palayasin, hulihin, panagutin, hatulan at parusahan. Ulitin po natin ha, Marcos resign, palayasin, hulihin, ikulong, parusahan. At syempre kasama dyan ang mga aliporis niya.